My God, I hate drugs. Mahigit 400 na ang mga napatay na sangkot umano sa droga mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte at kabilang dyan ang notorious daw na pusher sa Cainta Rizal na nakipagbarilan daw sa mga pulis. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dugo ang humandusay si Randy Santos alias Kamote matapos daw makipagbarilan sa bypass operation ng pulisya sa Cainta Rizal. Arestado naman ang 5 niyang kasamahan. Nakuha sa napatay na si Santos ang isang kalibre 38 baril, improvised shotgun, 9 na sachet ng hinihinarang shabu, mga bala at drug paraphernalia. Napatay rin sa operasyon ng pulisya ang isang tulak umano ng droga sa San Pedro City, Laguna at sa Batangas City. Sa Norsagaray, Bulacan naman, pinaniniwala ang numero 1 tulak ng droga ang napatay matapos din daw manlaban sa mga pulis. Kasama rin sa top 10 drug personalities ang napatay sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa datos ng GMA News, aabot na sa 401 ang mga napatay na sangkot umano sa droga sa unang buwan pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pinakamarami ang napatay nitong Miyerkules at Huwebes. Sa listahan ng mga lugar kung saan napatay ang mga suspect, pinakamarami sa Metro Manila, sunod sa Bulacan. Mga pulis na nakapatay sa 60% ng mga suspect. Mga hindi kilalang salary naman ang responsable sa pagkamatay ng iba. Sa mahigit 400 bilang na yan mula June 30, 224 ang umano'y armado ng mapaslang. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Umamin at nagsorry ang suspect sa pagpatay sa lalaking nagbibisikleta sa Quiapo, Maynila. Pero di pa rin napigilan ang galit ng mga humingi ng hustisya para sa biktima, kabilang na ang kanyang ina. Nakatutok si JP Soriano. Tinangkang sapakin ng miyembro ng bike rights group si Von Martin Tanto nang i-turn over siya sa Manila Police District. Si Tanto ang bumaril sa nagbibisikletang si Mark Vincent Haralde sa Quiapo, Maynila. Dumaan na siya sa booking proceedings para sa reklamong murder at frustrated murder. Dumating si PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa, kasama si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ang pamilya ng mga biktima. Ang galit na asawa ng biktima nais pa sanang lapitan si Tanto. Kung paano sumuntok ng maganda dahil kaya uminit yung ulo niya dahil natalo siya sa suntukan eh. Hamon-hamon ka na suntukan eh, hindi mo pala kaya eh. Dapat magaling ka sumuntok. Diba, nituturuan kita? Ha? Paano manuntok ng husto? Saka deep breathing. Paano magtanggal ng init ng ulo. Matapos idaan sa medical, nakausap ng GMA News ang suspect na umamin sa nagawa. Hindi na namin napigilan ng isa't isa kapag nagpang-abot na kami, sir. Okay. Eh, malaki, sir, kaya ito, hindi po. Pero sir, ako napuruan. Opo, sir. Hanggang sa nilap niya ako, sir. Nung nilap niya akong ganon, kasi matangkad siya, nangina na po ako. Sa kanya ako binitawan. Matapos nito, bumalik siya ng sasakyan, pero nagkainitan silang muli. Ang sabi ko sa kanya, sir, dapat kasi mga bisikleta dito kasi gilid. Sabi niya, ka pala eh. Doon na nag-umpisa yung nagmurahan kami. Doon sa bago ko lumabas. So sabi niya, kung matapang ka, lumabas ka. Yun na sir, lumabas na kami. Sabi niya, ang yabang mo, sabi niya, gusto mo, basagin ko pa yung salamin mo. So doon na po nanilim yung paningin ko, sir. Lumabas ako, kinuha ko yung baril ko dito sa Inamin niya rin na sa kanya ang kalibre 45 na nakuha kung saan nakita ang kanyang sasakyan. Pasensya na po kayo, alam ko hindi na po may balik yung buhay ng pamilya nyo, pero hindi ko talaga sinasadya yun. Sorry po talaga. Nanilim lang po yung paningin ko. Hindi ko po gusto yung nangyari. Aksidente lang po yun. Pero ang ina ng biktima di pa raw kayang magpatawad. Ano pong naramdaman nyo kanina nung nakita nyo po for the first time yung suspect? Mukhang aso. Kung patawarin ko siya, mabubuhay ba yung anak ko at this point of time? Tuloy ang reklamo laban sa suspect na hindi natuloy ang inquest kanina dahil wala pa siyang abogado. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Overkill daw ang pagpatay ng tauhan ng Highway Patrol Group sa isang lalaking rider sa Makati. Sabi ng miyembro ng HPG ng laban kaya niya binaril ang lalaking nasangkot sa banggaan. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Nakapag-post pa online si John De La Riarte bago siya umalis ng bahay para sa unang araw niya sa trabaho. Pero bangkay na siya nang muling makita ng kanyang mga kapatid.
Sa mga larawang ito, bakas ang tama ng mga bala sa leeg, dibdib at bewang ni De La Riarte matapos daw siyang manlaban sa PNP Highway Patrol Group. Ayon sa spot report ng PNP Highway Patrol Group, nagsimula raw ang insidente sa isang vehicular accident sa southbound lane ng EDSA Estrella, Makati, pasado alas 9 ng umaga. Sa salaysay ng HPG, nabangga raw ng motorsiklo ni De La Riarte ang isang kotse. Nagwala raw siya at hinampas ng kanyang helmet ang nayuping likuran ng kotse. Binantaan pa raw ni De La Riarte na babarilin ang HPG at MMDA constables na umawat. Umabot pa raw sa puntong inagaw niya ang baril ni PO3 Jeremiah De Villa. Nabawi raw ito matapos silang magpambuno. Pero ayon sa saksi, pinipigilan siya ng 3 MMDA tapos 2 HPG. Pagkatapat ko, nakita ko, bigla na lang siyang sinigmuraan ng isang HPG. hindi na raw nakita ni Mark ang sumunod na pangyayari. Sa spot report, pinusasan at pinasok sa police mobile si De La Riarte. Sa loob, tuloy raw siya sa pagwawala. Na-headbutt pa raw ni De La Riarte si PO2 John G. Manonog at inagaw ang baril niya. Kaya raw pinaputukan ni De Villa ng 2 beses si De La Riarte. Isinugod siya sa ospital pero binawian ng buhay. Ayon sa pamilya De La Riarte, overkill ang nangyari. Traffic violation lang naman daw ang ugat ng gulo. First day niya, talagang proud pa siya sa amin kasi makapagtrabaho siya ulit. Kaya nashock lang kami sa balita. Bukod sa spot report, tumanggi magbigay ng karagdagang pahayag ang officer on duty sa HPG headquarters. Sinisigap din ng GMA News na matunton ang motoristang napangga ni De La Riarte. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Batas na ang Anti-Distracted Driving Act at sa ilalim nito, ang mga nagmamanehong gumagamit ng gadgets kahit na para sa mga navigation apps, pagmumultahin at posible pang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag nagmamaneho, dapat hands on the wheel at eyes on the road. Pero ang jeepney driver na ito, ang mga mata at kamay nakatutok sa cellphone at naglalaro ng mobile game. Hindi naman sila na-aksidente pero labis daw na nangamba ang mga pasahero. Ang passenger van namang ito nakabangga ng pedestrian na naglalakad sa sidewalk. Pag-arangkada ng van, pumihit ito bigla pa kanan, rumampa sa bangketa at pumailalim sa sasakyan ng isang naglalakad na pedestrian. Sabi noon ng driver, nagsa-cellphone siya habang nagmamaneho. Ang mga ito halimbawa ng distracted driving. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, umabot sa 786 ang naaksidente sa bansa noong 2015 dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang Anti-Distracted Driving Act na ipinasa ng nakaraang Kongreso nitong Hunyo, layong maiwasan ang mga ganitong klase ng insidente. Naging ganap na batas ito nitong July 21. Hindi ito pinirmahan ng Pangulo at hindi rin na-veto. Base sa legislative process, kapag walang aksyon ng Pangulo sa isang panukala, otomatiko itong magiging batas matapos ang 30 araw. Nakasaad sa Anti-Distracted Driving Act na bawal ang paggamit ng motorista ng anumang mobile communication device at electronic entertainment o computer device habang nagmamaneho o kahit nakatigil ang sasakyan sa red light. Hindi naman ituturing na distracted driving ang paggamit ng mobile device kung may hands-free function ito. Sa unang paglabag, 5,000 piso ang multa. Sa ika-4 na paglabag, 20,000 piso na ang multa at kakanselahin na ang lisensya ng motorista. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nahulikam ang pamamaril sa 5 lalaki sa San Fernando City, La Union. Babala po sensitibong kuha ng CCTV kung saan makikitang nakatambay at nag-uusap ang mga biktima sa labas ng computer shop na pag-aari ng isa sa kanila. Maya-maya isang lalaki dumating at biglang bumunot ng baril at walang habas itong pinaputukan ang mga biktima ng 5 beses. Doon na nagtakbuhan ng mga biktima. Nakatakas naman ang salarin ayon sa pulisya. Target ng gunman ang negosyanteng may-ari ng computer shop. Sugatan siya at isa niyang kasama. Inaalam pa ng pulisya ang motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Paso na ang 5 p.m. deadline ni Pangulong Duterte para magdeklara din ng ceasefire ang New People's Army o NPA. Nagbigay ang Pangulo ng deadline kasunod ng pag-atake ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa grupo ng CAFGU sa Kapalong, Davao del Norte. Pero sabi ni National Democratic Front Peace Panel Chairman Luis Halandoni, hindi sila tumugon sa ibinigay na deadline ng Pangulo dahil marami pa silang pinag-aaralan kaugnay ng issue. Git ni Halandoni, ang mga sundalo at Alamara Paramilitary Group daw ang nagsagawa ng opensiba sa Kapalong at dumipensa lang daw ang mga rebelde.
Hindi rin daw CAFGU member ang napatay na lalaki, kundi miyembro ng Alamara Paramilitary Group na umunoy notorious sa pagpatay ng mga lumad. Yung mismong AFP at saka itong Alamara Paramilitary ay nag-violate ho ng itong ceasefire declaration ni President Duterte. Mas mahalaga na makuha ni President Duterte yung accurate information mula sa military. Isang revenue collector sa Misamis Oriental ang lagi raw na pagkakamalang kakambal ni President Rodrigo Duterte. Hindi lang sila magkahawig sa pisikal na itsura, kundi pati sa galaw. Siya si Crescencio Sulang Estremos, ang lookalike ng Pangulo sa bayan ng Mantikao. Habang nagkwento nga si Mang Crescencio, nakadigong post pa siya. Sa graduation nga raw sa kolehiyo ng isa niyang anak, 2 taon na ang nakalilipas, ilang estudyante ang nagpa-picture sa kanya. Akala raw kasi nila, siya si Noy Davao City Mayor Duterte, na guest of honor sa graduation ceremonies. At yan po ang mga balita ating tinutukan.